Sige, salamat. Wala daw Adam Smith na nakahold sa immigration. Nawagan ko yung airport. Buti na lang, kulang pa yung nauutang mo, kundi na-scam ka na. Dami mo pang babayarang utang. Kala ko naman kasi mahal niya ako eh. Magaling talaga magsalita yung mga scammer na yan. Papaibigin ka nila tapos gagamitin ka lang. Parang mga lalaki lang talaga. Ninamay mo pa talaga lahat, ah. Dami naisip ako. Total, hindi pa naman nabibigay ni Micaela yung pera, no? O tapos? Eh di, we'll beat them at their own game. Pera habol nila, di ba? Pwede bigay natin kung anong gusto nila. Micaela, gusto mo bang mahuli ng sa scam sa'yo? Oo naman. Eh paano? Well, una, kailangan mag-file ka muna ng kaso sa office namin. Tapos? Pangalawa, pera mo ko ng phone mo. Uy! Boss! Boss! Ano yun? Boss, may makuha na raw pera yung kausap ko kanina. Babe, I will have the money tomorrow. How do I give it to you? Ayos. Sige, sagutin mo. Please. Sige, boss. Okay, babe. The immigration will meet you tomorrow at the airport. Ayan, kumagat yung scammer. Galing talaga ng mahal ko. Mahal ko dyan. Kailangan na natin tawagan si Isa para maplano na kung paano huli niyang scammer na yan. So Dad, ibig sabihin nagkasabay-sabay kayo ni Undersecretary sa PBI noon? Oo. Kakasama kami nila Monina at saka ni Stella sa PBI, sa firewall. Oh. So ibig sabihin, Undersecretary, saksi ka sa naging love story ng parents si Isa? Yes, from the beginning until magkahiwalay sila. Alam niyo po, never nagkwento si Mom sa akin. And Dad refuses to speak on it. Baka po, Tita, alam niyo kung sino naging third party ng dad ko? Taga PBI rin ba siya? I'm sorry, I don't know anything, Isa. Isa, walang kinalaman si Stella. Nahiwalay namin maya mo. Grabe ka naman, Dad. Nagtatanong lang ako. Defensive mo naman. Isa, Agent Cervantes. What a small world.